Mga idol, atin pong pag-usapan ang laban kanina ni Team Sue at Tony Harrison, at ganun din ang laban nila Tony Yoka at Carlos Takam, pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tara pag-uusapan na natin. Ang IBF Intercontinental Champion at WBO Global Super Welterweight Champion na si Team Sue ay tinalo ang dating WBC Light Middleweight Champion at kasalukuyang WBC Silver Super Welterweight Champion na si Tony Superbad Harrison sa 9 na rounds para mapanalunan ang bakanting WBO Interim World Super Welterweight title. Sa unang 2 round ginamit ng mas matangkad na si Harrison ang kanyang height advantage para mangibabaw sa kanyang jab, habang si Sue na nakataas ang mga kamay para sa depensa. Sa baba at tumbo si Harrison, ngunit nabigong mag-follow up. Sa ika-4 na round ay muling na-control ni Harrison ang kanyang jab, habang si Sue ay lumapag ng paminsan-minsang kanan. Sa ika-5 round ay ginamit ni Harrison ang kanyang jab, ngunit nag-aatubili na ihagis ang kanan, habang si Sue ay ginagawa lamang ang kabaligtaran sa pagkuha ng round. Ang ika-6 na round ay nanatili si Harrison sa mga lubod na sumasalungat sa kanyang jab nang mapunta si Sue ng mas matitigas na suntok. Sa ika-7 round, si Harrison ay patuloy na na-outwork jab sa unang 30 segundo. Sinakta ni Sue si Harrison ng sunod-sunod na suntok gamit ang kanang uppercut, matapos siyang itumbo ng uppercut sa canvas para sa 8 count. Nang bumangon si Harrison ay nanginginig ang mga paa niya, habang Harrison ay nagpahiwatig tungkol sa posibleng pagretiro at kakausapin niya ang kanyang kampo ukol dito, kasunod ng kanyang labis na nakakadismayang laban sa 9th round knockout na pagkatalo kay Team Sue. At sa pangalawang istorya ay ating pag-usapan ang laban nila Tony Yoka at Carlos Takam. Ang Olympic gold medalist na si Tony "Lakongket" Yoka ay natalo sa split decision kay Carlos Takam sa loob ng 10 round. Sa unang 3 round, diniin ni Takam si Yoka na labas-pasok ang tirada sa kanya, inilapag ang mga suntok sa overhand sa ulo at binaback up si Yoka. Sa ika-4 na round, ang mas matangkad na si Yoka ay kumapit mula sa pag-atake mula kay Takam, na nagpatuloy sa paglanding ng mga overhand rights sa buong round. Sa ika-5 round, nagtamo si Yoka ng hiwa sa kaliwang talukap ng mata sa huling minuto ng round. 30 segundo sa ika-6 na round, nakuha ni Yoka ang kanyang pinakamahusay na suntok na isang kanan sa baba ni Takam na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa huling minuto, ipinagpatuloy ni Takam ang pagkontrol sa paglipag ng mga kaliwang kawit sa baba ni Yoka. Sa mga huling segundo ng ika-7 round, lumapag si Takam ng solidong suntok sa baba ni Yoka. Ngunit ang mouthpiece ni Takam ang lumabas. Si Yoka ay nagkaroon ng kanyang mga sandali bago iyon sa huling minuto. Sa ika-8 round, hinahabol ni Takam si Yoka, nahuli siya gamit ang mga left hook at overhand rights nang mahabol niya siya. Sa ika-9 na round, ipinagpatuloy ni Takam ang pressure kay Yoka, na kumuha ng isa pang round, at sa ika-10 at huling round, naghagis si Yoka ng kaliwang kawit, ngunit pinalo siya ni Takam sa suntok gamit ang kanan sa baba. Ang 42 anyos na si Takam ang mas sariwa sa huling round, kaya nakuha niya ang panalo at desisyon ng mga hurado via split decision. Hanggang dito na lang mga idol.